Noong nakaraang December 22, 2024 ay tinalakay natin ang masakit na sinapit ng isang dalaga sa Cebu matapos naghahasain ng 13 kalalakihan noong December 9, 2024. Ginahasa ng 13 lalaki ang 15 anyos na babae sa Cebu. 3 araw na wala ang biktima hanggang sa namatay siya pag-uwi sa kanilang bahay. Sa hindi pa nakakapanood ng nasabing video, ay ilalagay ko po sa ibaba ang link para maunawaan nyo ang pangyayari. Ganun pa man noong December 9, 2024 ay nagpaalam ang dalaga sa ina nito na pupunta sa isang kasiyahan dahil araw ng kapistahan ng Oslob. Bagamat hindi pinayagan ng ina ay umalis pa rin ang dalaga kasama ang nobyo nito. Lingid sa kanilang kaalaman ang naghihintay ditong panganib. Muli po nating talakayin ang latest update sa kaso ni Annalyn Acaso. Nakuha na nga ba ng pamilya ang hustisya at nahuli na kaya ang may sala? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Hindi lang po isa o dalawa, kundi 13 umano ang nanghalay sa 15 anyos na babae nitong December 9 sa Grand Fiesta sa Oslob, Cebu. Namatay po kalaunan ang biktima. Sa report na inilabas ng Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group, ay napag-alaman nila na noong December 9, 2024 ay nagtungo nga ang biktima na si Annalyn sa Oslob para sa pagdiriwang ng kapistahan ng lugar. Subalit mula ng araw na iyon ay hindi ito umuwi sa kanilang bahay. At hindi alam ng kanyang pamilya kung saan siya nagpunta. Kaya naman dumulog na ang kanyang ina sa tanggapan ng kapulisan noong December 11, 2024. Habang pauwi na galing sa istasyon ng pulis ay nakita nito ang anak na naglalakad sa kalsada at wala sa sarili. Matapos na makapagpahinga at bumalik ang lakas ng dalaga ay dito na nito sinabi sa ina ang masakit na sinapit. December 12, 2024, kasama ang ina ay nagtungo sila sa tanggapan ng kapulisan para i-report ang pangyayari. Ayon sa salaysay ni Annalyn noong gabi ng December 9, 2024, habang nakaupo siya sa Quartel Heritage Park sa Barangay Poblasyon sa Oslob, ay nilapitan siya ng mga hindi niya kilalang lalaki at niyayang uminom. Bagamat tumanggi umano ang biktima ay wala na siyang nagawa dahil sa tinutukan siya ng kutsilyo ng isa sa mga lalaki sa tagiliran. Kunti lamang ang kanyang ininom subalit agad na nandilim ang kanyang paningin at nawala ng lakas ang kanyang katawan. Inom kay mauli ko na maskwela pa ko kaugma. Yana siya nga way uso maskwela nana to mga laki ko no. Trisig yun. Yana kanina nawag nga dali na mo kay nana sa biktima huntani. Dito na siya halinhinang ginahasa ng 13 mga kalalakihan. Nang magising ay wala na ang mga lalaki at nagkalat na ang balat ng chichirya, bote ng alak at isang daang piso na lamang ang nakita niya sa lugar. Matapos ang pangyayari ay hindi na nakabawi pa ang katawan ng dalaga at binawian nito ng buhay. Base sa autopsy ng dalaga ay positibong ginahasa ito. Maliban dito ay nakitaan din ito ng malalaking pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na nga sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang nasabing pangyayari ay nag-viral sa social media at pahayagan. Naging laman ito ng mga usap-usapan, hindi lamang sa Cebu, kundi sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Sa nasabing pangyayari ay marami pa nga ang tumuligsa sa mga kapulisan ng Cebu dahil sa pagkakaroon ng misinformation. Maaalala na matapos na mai-report ang pangyayari ayon sa ina ng biktima, ay binigyan lamang sila ng referral para sa medico-legal. Bagay na tama naman dahil kailangan nila iyon para makapagsimula ng investigasyon. Isa pang pangyayari ay ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa blotter report kasi na natanggap ng pamilya, nakalagay na namatay ang dalaga dahil sa nagpakamatay ito, bagay na dumagdag sa hapdi na nararamdaman ng pamilya. Subalit mabilis namang ipinaliwanag ng pamunuan ng kapulisan na nagkaroon lamang ng misinformation. Dahil dito ay talaga namang tinutukan nila ang kaso para mabilis na makamit ang hustisya at para na rin linisin ang kanilang imahe sa publiko. Sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police at Crime Investigation Department Group o PNP-CIDG
ay nagawa nilang makakalap ng mga CCTV footages na may kinalaman sa pangyayari. Nagawa din nilang makapanayam ang ilan sa mga saksi at natuntun din nila ang lugar kung saan naganap ang panggagahasa sa biktima. Sa pamamagitan ng mga ito ay agad nilang pinangalanan ang mga taong responsible sa krimen. Matauhan ng PNP-CIDG ang 4 na sospek na humalay umano sa isang menor de edad sa Oslob, Cebu. Ang biktima, nasawi din ilang araw matapos ang krimen. Sa follow-up operation na isinagawa ng PNP-CIDG, ay agad na naaresto ang 4 na mga suspect na pinangalanan nilang alias Luis, alias Cyril, alias Tristan, at alias Kent sa barangay Kasay sa munisipalidad ng Dalaguete, Cebu. Ayon sa report, 2 sa mga ito ay magkapatid. Ang mga ito ay mga dayo lamang sa Oslob dahil nga sa naganap na kapistahan. In relation sa incident sa Oslob, meron na po tayong 4 na suspect na naaresto and we are preparing the documents for the filing of criminal complaints against them. Nasa kustudiya po sila ng CIDG. Ayon din kay Police Lieutenant Colonel Jake Filosofo, ang hepe ng CIDG Cebu City Field Unit, base sa ginawa nilang investigasyon at sa mga nakuha nilang CCTV footages, ay hindi 13 ang sangkot kundi 6. Ganun pa man maaalala sa pahayag ng biktima na bago pa siya mawala ng malay ay narinig niya ang isa sa mga suspect na may kausap sa cellphone at may mga taong tinawagan at sinabing magtungo na sa lugar dahil may bago na naman silang bibiktimahin. Ganun pa man ayon sa kapulisan, ay hindi naman nila isinasara ang posibilidad na may iba pang mga sangkot maliban sa 6 na nakuhaan ng CCTV na nag-iinuman. Kaya naman hindi pa rin nila isinasara ang kaso at patuloy na gumugulong ang investigasyon. Kabilang din sa mga iniimbestigahan ay kung may kinalaman ba sa pangyayari ang nobyo ng biktima, na huling nakasama nito noong December 9, 2024. Tama yung kanyang boyfriend to attend nga po yung fiesta. So, malaki po ang kailangan i-explain po ng kanyang nobyo bakit nangyari po dito sa biktima. December 26, 2024, ang mga suspect ay opisyal nang sinampahan ng kasong statutory rape at homicide sa Prosecutor's Office ng Cebu. Ang 4 na suspect ay kasalukuyang nakapiit sa CIDG Field Unit 7. Samantalang pinaghahanap pa ang iba na nanatiling malaya. Ang kaso ni Annalyn Acaso ay isa sa pinakabrutal na kaso ng panggagahasa at pagpatay noong nakaraang taon. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.